Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Hello Dudut. mga ka-YouTube! Si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Sa araw na ito ay kwentong nagmula sa probinsya ang ating babasahin. 1980s ito nangyari na pilit na inalala ng ating sender nang sa ganon ay magbigay umano ng aral at inspirasyon sa mga nakatutok sa ating programa. Dear Papa Dudut, ang nanay ko po ay masasabi kong isa sa mga pinakamaraming nasabi sa aking pangaral noong ito ay nabubuhay pa lamang. Ayon sa kanya ay huwag na huwag daw akong gumaya sa kanya at sa mga kamalasang dinanas niya sa kanyang buhay. Putulin mo na ang sumpa ng paghihirap ng ating pamilya, Zenny. Huwag kang tatanga-tanga anak. Maging matalino ka at praktikal. Yan ang mga paulit-ulit na paalala sa akin ng nanay ko. Nang sa ganon ay hindi ko daw danasin pa ang mga paghihirap ng buhay niya at ng aking mga magiging anak. Hindi naman po sa pag-aangat ng sariling bangko, pero may itsura daw po ako noong dalaga pa. Mistisa at matangos ang ilong. Ayon sa aking ina, ay namana ko daw ang mga pisikal na katangiang yan mula sa aking mga lolo at lola sa side ng aking ama na may lahing Kastila. Kaya naman sa aming barangay ay kilala ako noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya bilang muse sa mga sagala at laging pinapasama sa mga palabas sa plaza. Madalas nang tumutol noon si nanay dahil na rin sa kakulangan ng pinansyal. Pero dahil na rin sa pangungulit ng mga organizers, ay napapasali ako basta sila ang gagastos. Dalawa na lamang kasi kami ni nanay sa buhay. Namatay si tatay matapos nitong maaksidente sa kotse sa Maynila. Maganda sana ang buhay natin kung nabubuhay pa ang tatay mo. Ayon pa sa nanay ko. At kung tatanungin niyo naman ako kung may mga naiwan ba ang tatay kong ari-arian, ay wala po ang sagot ko. Kung meron man ay hindi po namin pagmamay-ari. Nakuha na po yun ng unang pamilya nito at wala kaming karapatan kahit na 5 duling bilang pangalawa kaming pamilya. At anak lamang po ako sa labas. Kaya naman apelyido ni nanay ang aking dinadala. Napakasakit, Papa Dudut, na sa simula pa lamang ng buhay ko ay puro lungkot at pagdurusa na at hirap sa buhay ang aking sinasapit. Kahit na alam ko na hindi sana ganito ang buhay ko kung nakakasama ko lang ng mas matagal ang aking ama. Dahil na rin po sa hirap ng buhay at sa aking paglaki, ay paglaki din ang gastos. Kaya naman lahat na yata ay ginawa ng nanay ko para lang mabigyan ako ng magandang buhay. Nariyang nangamuhan pa siya sa umaga at sa gabi naman ay naglalako ito ng balot at ulam na gulay. Palibhasa sa probinsya kami kaya wala namang si nanay pwedeng ibang mapasukan.
Isa pa ay hindi din siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman yun lang ang tanging paraan na alam niya para makapaghanap buhay. Kaya ikaw anak, habang pinag-aaral ka, mag-aaral ka ng mabuti ha. Hindi mo dapat maranasan ang mga paghihirap na ito. Hindi ba bagay sa maganda mong mukha ang maglako sa daanan at mga muhan? Paulit-ulit na sermon sa akin ni nanay. Ako naman ay sasang-ayon lamang sa kanya. Sa pangangamuhan naman ay makikilala ni nanay si Mang Rudy, empleyado sa munisipyo at kilalang babaero. Kilala din siya sa pagkakaroon ng asawang bungangera na walang ginawa kundi ang sugurin si Mang Rudy sa pinagtatrabahuhan upang mag-skandalo at ipahiya ang asawa sa tuwing mahuhuli daw umano nito na nambababae si Mang Rudy. Ayan ka na naman Rudy, hindi ka na naman umuwi kagabi. Saan ka ba naman umuwi at natulog kagabi? Ang lakas-lakas mong gumasto sa mga babae mo. Damuho ka samantalang sa akin. Hindi ka magabot ng pamalengke man lang. Yan ang mga linya lagi ng asawa niya. Si Mang Rudy naman ay magtatago na lamang sa kanila at pasusunod rin ang asawa para hindi na maiskandalo pa. Si nanay naman ay isang beses sa isang linggo nagpupunta sa kanila para maglaba. At babalik na lamang para sa pagpaplansya ng mga damit ni Mang Rudy at ng asawa nito. Ayon kay nanay ay isa din daw siya sa madalas na bulahin noon ni Mang Rudy sa tuwing maiiwan silang dalawa sa bahay nito. Habang naglalabas siya ay sinasamahan din daw siya ni Mang Rudy. Bolero at babaero daw talaga. Nasa sayo kung papatol ka, ang sabi pa noon ni nanay. Buti inay, hindi kayo pumapatol sa kanya. Tanong ko naman kay nanay noon. Sa hirap ba naman ang buhay ko? Ganda po ba na nga ako sa pagtatrabaho? Magkakapanahon pa ba ako na pumatol sa kanya? Hindi na oy. Pero sabi nga nila, huwag magsalita ng tapos. Dahil ilang buwan lang ang lumipas ay nakikita ko nang may pinapatuloy sa gabi si nanay sa aming bahay. Si Mang Rudy ang kumakatok sa 10 oras ng gabi na pinagbubuksan ni nanay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo ng nanay ko, pero naging babae din siya ni Mang Rudy. Madalas sa gabi ay naririnig ko ang kalampugan nilang dalawa sa kabilang kwarto. Palibhasa kasi ay yari lamang sa kahoy ang bahay namin noon, kaya't naririnig ko na lamang ng malinaw ang mga kalampagan at harutan nilang dalawa. Ang nanay ko talaga, nakakalungkot na kung kailan umidad ay doon naman natutong kumerengke. Si Mang Rudy at si nanay ay nagkaroon ng relasyon. Noong umpisa ay mahirap tanggapin na matapos itanggi ni nanay na maatim niya yon ay siya namang gagawin pala niya. Ang masakit ay pinapatuloy pa niya sa hating gabi si Mang Rudy sa aming lumang bahay. Sa umpisa ay nag-aabot si Mang Rudy kay nanay na mga pamalengke. Doon na kasi siya sa amin madalas tumutuloy, pero hindi nagtagal ay pag-aawayan na rin pala nilang dalawa ang pera. Si nanay kasi ang pinipilit ni Mang Rudy na gumawa ng paraan sa mga gastusin sa bahay at para masuportahan ito ang bisyo nitong paglalasing. Oo na, gawa mo lang ng paraan ang mga bisyo ko. Kapag ayos na at dumating na ang bonus ko, sa iyo ko ibibigay at hindi sa asawa ko. Yun lang at susunod na si nanay na parang pasweldo pa rin siya ni Mang Rudy. Ayaw ko naman sanang makialam pa sa relasyon nilang dalawa. Pero ang nakakadiri lamang papadudot ay ang maririnig ko ang kanilang haling hingan at lambingan sa hating gabi. Nakakaabot yon sa kwarto ko. Kaya naman noon ay natuto na akong mainis sa nanay ko. Kung tutuusin ay labis ang pagtitimpi ko noon na ikonsinti ko silang dalawa.
Kung hindi ko lang talaga mahal si nanay, marahil ay matagal ko na silang nabulyawang dalawa. Naakala mo'y mga pusa sa bubungan kung maglampuntsingan. Nakikiliti ako dyan. Huwag dyan. Kung tutuusin, ay nasagad na ni nanay ang pwedeng pasensyang ibigay ko sa kanya. Iniintindi ko na lamang siya na naghahanap din siya ng taong magmamahal sa kanya at magpapalabas sa kanyang pagiging babae. Palibhasa kasi ay nagsama lamang sila ng maiksing panahon ng tatay ko, na matapos siyang mabuntis ay namatay din kaagad. Ibang pagmamahal na maaaring maibigay ng isang anak sa maibibigay ng lalaking kapareha niya. Kaya nga maliban na lamang sa naunang mga parungit ko sa kanya, ay wala na siyang narinig sa aking pagrereklamo. Kailangan ko siyang intindihin dahil nanay ko siya. At siya lang ang meron ako na dapat kong pahalagahan sa mundo. Kaya kahit late bloomer o dahil pasaway ang nanay ko, ay ayos lang sa akin. Pero syempre ay hindi mo pa rin maiaalis, Papa Dudut, na hindi naman talaga ako boto kay Mang Rudy. Lalo na at alam ko na sa simula lang siya naging mabait sa nanay ko. At nung nakuha nito ang loob ng nanay ko, ay lumabas din ang isa pa nitong kulay. Gusto niyang gamitin si nanay para makinabang siya. At si nanay ang kanyang uutuin para magkaroon pa siya ng pera. Kung sino pa ang mahirap ay siya pa ang ninanakawan. Yon ang nasa isipan ko. Pero hindi ko syempre pwedeng sabihin yon kay Mang Rudy sa pakiusap sa akin ng nanay ko. Basta hayaan mo ako, anak, sa mga ginagawa ko, ha? Alam mo naman na wala nang ibang nagmamahal sa akin kundi si Rudy na lamang. Pagsusumamo ni nanay sa akin noon. Inay, napag-usapan na rin tayo ng mga kapitbahay na may relasyon kayong dalawa ni Mang Rudy. Baka makarating po sa asawa niya. Alam mo naman kung paano magwala yon at magpahiya sa mga naging babae ni Mang Rudy. Andito naman ako at mahal ko po kayo. Kahit wala si Mang Rudy, masaya naman tayo, hindi ba? Maano pat kapag nakapag-asawa ka na, iiwan mo din naman ako, di ba? At may mga bagay na nagagawa si Rudy na siya lang ang makapagbibigay sa akin, anak. Kaya parang awa mo na. Respetuhin mo na lang siya tulad ng pagrespeto mo sa akin. Mahabang paliwanag ni nanay noon. Sa isip ko naman, nakala mo lang yon, na mas mataas pa ang respeto sa'yo. Unti-unti nang nawawala, nanay. Unti-unti nang nawawala ang respeto ko sa'yo. Kaya huwag mo sanang sagarin at balang araw ay makalimutan kong nanay kita. Yon ang mga tumatakbo sa isipan ko. Isang gabi ay nagdiwang ng kaarawan si Mang Rudy sa bahay. Actually, isang linggo bago ang birthday niya. Hindi niya kasi maaaring i-celebrate ang linggo ng birthday niya sa piling ni nanay, bilang may legal ngang asawa si Mang Rudy. Sa gabing yon ay bumaha ng alak sa bahay kasama ng ilan sa mga kaibigan ni Mang Rudy at si nanay naman ang nakigulo din sa kanila. Akala mo ay asawa kong asikasuhin si Mang Rudy. Kantahan, sigawan, tawanan lang sila ng tawanan. At matapos ng gabing yon, lasing na lasing silang dalawa. Umuwi na mga bisita at silang dalawa ay lampungan na naman sa kabilang kwarto na animoy bagong kasal. Dinig na dinig ko kung paano si nanay makiliti sa mga ginagawa ni Mang Rudy sa kanya. Kinabukasan, isang katok ang narinig ko. Mahinang boses ni nanay ang narinig ko noon at nakikiusap. Anak, buksan mo ang pintuan. Tulungan mo ko. Tama ba ako nang naririnig?
Si nanay nagsusumamo sa labas ng pintuan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong napagtanto ko na si nanay nga ang mahinang kumakatok. Alas 6 na umaga yon at sa pagbukas ko ng pintuan ay hindi ako nagkamali. Si nanay ang hinang-hinang nasa tapat ng aking pintuan. Agad-agad ay sumugod ako sa nag-iisang community hospital sa aming bayan. At doon ay hindi ako mapakali sa paghihintay sa kung ano ang dahilan ng panghihina ni nanay. Si Mang Rudy naman ay umalis din pala ng madaling araw at iniwan si nanay para puntahan siguro ang iba pa nitong mga babae. Tuloy ay muntika nang mamatay si nanay kung hindi ito nakagapang papunta sa tapat ng kwarto ko. Sa ospital ay nakatanaw lamang ako sa labas habang sinusuri ng doktor si nanay. Kita ko pa kung paano sila nag-uusap at narinig ko din ang ilan sa kanilang mga napag-usapan. Ang ganda naman ng anak niyo, misis. Kung hindi ninyo may tatanong ay binata pa ako. Pabiro nitong sabi noon sa nanay ko. Doktor, hindi naman ako naniniwala. Sa gandang lalaki niyong yan, wala pa kayong asawa. Sagot naman ni nanay noon. Nag-iisa na lang po ako sa buhay, nanay. Ang mga magulang ko po ay nasa Amerika na. At alam ko na matutuwa silang malaman sakali makapag-asawa ako ng taga sa atin. Sagot pa ng doktor kay nanay. Hindi ko na rin narinig pang ibang napag-uusapan nila. Basta nagkatawanan lang sila noon. Ang nanay ko talaga baka nagpapakyut kay doktor sa isip ko. Nang maya-maya pa ay lumapit na rin sa akin ang doktor. Ako si Dr. James. May problema sa puso ang nanay mo. Hindi dapat siya napapagod, nagugulat o nai-stress. Ang kailangan niya ay mahabang pahinga at ilang mga gamot na nareseta ko na. Pwede na rin kayong makauwi ngayon basta sundin lang ni nanay mo ang mga payo ko sa kanya. Hindi pa man kami tapos mag-usap ni Doc James ay nagmamadali naman pumasok ng ospital si Mang Rudy. Pinaliwanag din sa kanya ni Doc James ang kalagayan ni nanay. Sa isip ko naman noon, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi nyo pinagod sa pagluluto, pag-aasikaso at miromansa si nanay, di sana ay okay pa siya ngayon. Si nanay naman nang tanawin ko mula sa kinakatayuan ko. Akala mo kung sinong dalagang dinalaw ng boyfriend niya kung ngumiti sa pagdating ni Mang Rudy. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng ingay mula sa labas at hindi ako pwedeng magkamali. Ang asawa ni Mang Rudy ang nag-iiskandalo sa labas ng maliit na ospital. Nasaan ang magaling kong asawa? Nasaan ka, Rudy? Sino naman ang dinadalaw mo ngayon dito sa ospital? May nabuntis ka bang babae mo? Sumisigaw at nagmamaktol na sabi noon ng asawa ni Mang Rudy habang hinahampas nito si Mang Rudy. Huwag ka dito mag-iskandalo. Nagpapacheck up lang ako. Abay, bakit nagpapasuri ka? Nahawa ka na ba ng sakit ng babae mo? Sigaw lang ng sigaw ang asawa ni Mang Rudy noon. Ako naman ay mabilis akong lumapit sa nanay ko para maproteksyonan siya. Nang mapansin kami ng asawa ni Mang Rudy, agad siyang lumapit. Eto ba ang nababalita ang kabit mo, Rudy? Walang iya ka talaga? Labandera natin yan dati ah. Demonyo ka talaga, Rudy, demonyo ka. Sigaw pa rin ang sigaw ito habang kinakaladkad ni Mang Rudy palabas ng ospital. Umuwi kaming dalawa noon ni nanay na kami na lamang. Marami pa kaming napag-usapan noon ni nanay habang nasa daanan. Pero alam ko na hindi nito mapapabago ang pagtingin nito kay Mang Rudy. Talagang nabaliw na si nanay sa lalaki niya. Naway patnubayan na lang siya ng Diyos na hindi mapahamak si nanay sa mga kabaliwan niya.
Hindi lang si nanay ang may magandang takbo ng love life noon. Bagamat wala pa akong kasintahan ay marami naman akong mga masusugid na manliligaw. At isa na doon si Joey. Mayaman, mabait at gwapo si Joey. Yun nga lang ay hindi ko naman kayang ibigay sa kanya ang matamis kong oo. Hindi ko alam pero wala akong lakas ng loob na magkaroon pa ng isang alalahanin. Ngayong inaalala ko pa at aalagaan ang may karamdaman ko pang nanay. Pero ilang buwan ang lumipas at patuloy pa rin ang pagiging masigasig sa akin ni Joey. Hanggang sa isang beses ay naanyayahan niya akong mamasyal sa isang lumang kubo sa tabing dagat. Doon ay nagdala si Joey ng mga pagkain para sa tanghalian hanggang sa hapunan. Naligo lamang kami sa dagat, Papa Dudut, at noong hapon ay sabay din kaming namahinga sa kubo. Alam mo, tatay ko ang gumawa ng maliit na kubong ito nung nabubuhay pa siya. Gusto niya kasing meron kaming napagtatambayan sa tuwing namamasyal kami sa tabi ng dagat. Noong maliit pa lang kami. Sayang lang na iniwan niya kaagad kami dahil sa aksidente. Tuloy naranasan kong lumaki ng walang ama. Seryosong sabi ko. Kung magkakapamilya ako, gagawin ko ang lahat, Joey, para maging masaya lang ang pamilya ko. Mamahalin ko ang anak ko at ang magiging asawa ko. Noon naman ay napatingin sa akin si Joey. Noon ay may kakaiba akong naramdaman sa tingin niyang yon. Parang nangungusap ang kanyang mga mata at nagsasabing halikan mo ako. Kaya't hindi na rin ako nakapalag noon, Papa Dudut, nang lumapit ang labi niya sa labi ko. Walang kasing sarap ang pakiramdam na yon, Papa Dudut. Ang mainit na halik sa akin ni Joey ay mauuwi pala sa aking tuluyang pagpapaubaya sa kanya ng pagkababae ko. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon pero labis din ang naging pagsisisi ko. Kumalat kasi sa bayan ang balitang may nangyari sa aming dalawa ni Joey. Ayaw ko siyang pagbintangan pero kaming dalawa lang naman ang nakakaalam noon, maliban na lamang kung may iba sa aming nakakita. Nang kumprontahin ko siya ay tinanggi naman niya na sa kanya nagmula ang bulong-bulungang yon. Kaya't inalis ko na rin sa kanya ang pagdududa. Para mapanatag ka, Zenny, lalayo ako sa iyo para mawala ang bali-balitang yan. Pero kahit nawala na si Joey, Papa Dudut, ay hindi pa rin pala mawawala ang usap-usapan. Ang anak ng malandi, may anak na malandi. Ang mag-inang haliparot, ilan lang yan sa mga kumalat na bansag sa amin noon. Pero ganun pa man ay hindi pa rin nabawasan ang mga manliligaw ko noon. Nadagdagan pa nga. Yun nga lang ay hindi ko na malayan kung sino sa kanila ang seryoso at sino sa kanila ang gusto lang na may mapatunayan sa sarili na kaya nila akong makuha. Kaya nga nag-ingat na rin ako at maraming tinanggihan sa kanila. Ang kinagulat ko lang noon ay nang malaman ko na isa pala si Dr. James sa mag-aabalang dumalaw din sa bahay namin. Ayon sa kanya, andito po ako ngayon sa inyong tahanan. Humaharap upang maging formal na iparating sa inyo ang aking nararamdaman sa inyong anak na si Zenny. Paliwanag niya noon sa nanay ko. Ako naman ay nahihiya na akong humarap kay Dr. James. Mahigit 10 taon kasi ang agwat ng edad naming dalawa at nakakahiya na isang profesional na katulad niya, na isang sikat na doktor sa aming bayan, ang magkakainteres sa isang nene at probinsyanang katulad ko. Ni hindi pa nga ako tapos ng high school noon sa hirap ng buhay. Hindi ako mayaman pero kaya ko pong itaguyod si Zenny. Pagpapaliwanag pa niya noon. Pare-pareho sila ng mga sinasabi sa akin ng mga manliligaw ko, Papa Dudut,
At hindi naman sa pag-aangat ng sarili kong bangko, pero isa rin sa mga madalas nilang papuri noon sa akin ay ang taglay kong kagandahan. Hindi mo kasi talaga iisipin na laki ako sa hirap dahil sa kulay ng aking balat. Mistisa at kastilain. Seni, sana kahit na malaki ang agwat ng edad natin ay magkaroon ako ng pag-asa sa iyo. Seryosong sabi noon ni Dr. James habang papalabas ito sa aming bakuran ng gabing yon. Doktor, hindi naman ho ko ganun na tumitingin sa pagkakaiba. Ganun ba? Salamat kung ganun. Pero isang pakiusap ko sa iyo, Zenny, ha? Huwag mo na akong iho. Sige po, doktor. Mas lalo yatang lumala eh. Tanggalin mo na rin yung po. Naging mas lalong malapit kaming dalawa ni Dr. James noon, Papa Dudut. Nagkaroon na kasi ng buwan ng check-up si nanay at ako ang lagi niyang kasama. Bukod pa syempre ang madalas na pagdalaw ni doktor sa bahay noon. At ako din ang dumalaw ako sa kanya para magpasuri. Nagkaroon kasi ako ng kakaibang mga pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Pagkahilo at pagkapagod. Ayon kay Dr. James, ay nagdadalang tao daw ako. Matagal na panahon na pala na hindi sa akin nagpaparamdam o nagpapakita man lang si Joey. Ayon sa huli kong balita sa kanya ay pinagbawalan daw ng nanay nito. O marahil dahil natakot na siya sa obligasyon niya sa akin. Mabilis din kumalat ang balitang nagdadalang tao ako noon sa aming bayan. Hindi rin kasi may pagkakaila sa madalas kong pagpapasuri noon sa doktor. Nalaman kasi ni Dr. James na masela ng aking pagdadalang tao. Pero ni isang bakas ng galit o pagkadismaya ay wala akong nakita kay Dr. James. Patuloy pa rin siya sa kanyang pagpaparamdam ng pagmamalasakit at pagmamahal sa akin, bagay na labis ko namang nagugustuhan sa kanya. Hindi ko akalain na may tao pa palang uunawa sa akin at magmamahal sa kabila ng aking dinadanas. Samantalang ang iba kong manliligaw ay unti-unti nang nawala at parang bulang naglaho nang nalaman nila na buntis ako. Pero iba si Dr. James na natili siyang nariyan para sa akin. Isang araw ng check-up kami lang dalawa ni Dr. James noon sa loob ng klinika nang kausapin niya ako ng masinsinan. Zenny, hindi naman sa nakikialam ako pero kumakalat ang balitang nagdadalang tao ka at wala itong ama. Gusto ko lang na malaman mo, tulad pa rin ng dati ay hindi nawawala ang pagkagusto ko sa iyo. Minamahal kita sa kabila ng mga nangyari sa iyo. Kaya't kung pagbibigyan mo ko, ay gusto kong ituloy ang inaalok ko sa iyong kasal. Pero doktor, hindi ako nararapat sa iyo dahil nagkamali ako. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ay tanggap ko ang anak mo at mahal kita. Pag-isipan mo ang inaalok ko sa iyo. Gusto kong akuhin ang pagiging ama ng dinadala mo para mabura ang masamang imahe mo sa mga tao. Ang sasabihin ko sa kanila na ako ang ama ng anak mo, kaya kita papakasalan. Hindi malabong mangyari yun dahil alam nila na sinusuyo kita. Sana pag-isipan mo mabuti ang alok ko sa iyo, Zenny. Kinabukasan sa loob ng aming tahanan ay may masinsinang pag-uusap na naganap sa pagitan namin ng nanay ko. Anak, nag-iisa kitang anak. Hindi ako maaaring magsabi ng hindi makakabuti para sa iyo, sapagkat ang kaligayahan mo ay kaligayahan ko din. Matagal na panahon mo na rin nakakasama si Dr. James. At alam naman nating dalawa na masidhi ang pagmamahal niya sa iyo. Nire-respeto ka niya at pinakikitaan ka ng kabutihan sa kabila ng pagbubuntis mo sa iba.
Nakausap ko na si doktor at tulad ng huli niyang sinabi sa atin, ay ganun pa rin ang paninindigan niya para sa iyo. Gusto kanyang pakasalan at akuin ang pinagbubuntis mo. Kaya anak, sana sa pagkakataong ito ay huwag ka magdalawang isip sa inaalok sa iyo ni Dr. James. Alam ko na mahal ka niya at hindi ka niya sasaktan. Inay, salamat po sa iyong malasakit. Sana tama ka. At totoo lang, inay, ay unti-unti ko na siyang natututunang mahalin. Naging mabilis ang preparasyon sa ginawa naming kasalan ni James Papadudut. Sa isang simbahan niya ako pinakasalan na may maayos na reception. Bagamat hindi nakarating ang pamilya ni James sa aming kasalan, ay nakausap ko naman ang nanay niya sa telepono. Nagpalitan din kami ng mga sulat ng kanyang mama, kaya naging close din kami kahit papaano. Wala daw silang ibang hangad kundi ang makarating kaming dalawa sa Amerika at doon na rin manirahan. Si James naman ay tinupad niya ang pangakong panagutan ng sanggol na aking dinadala. Kumalat ang bagong bersyon ng aking pagdadalang tao. Ayon sa chismis, kaya daw ako pinakasalan ni James ay dahil siya ang nakabuntis sa akin. Ang akala ko ay magiging madali sa akin na kalimutan ang mga nangyari sa amin ni James. Pero hindi pala. Sapagkat ilang linggo lamang matapos ng kasal ay nariyang hindi ko mapigilang dalawin pa rin ang mga lugar na dati naming pinupuntahan ni Joey. Sa tabing dagat at sa lumang kubo, araw-araw sa tuwing nagpapahangin ako, ay hindi ako maaaring hindi magdaan doon. At sa tuwing makikita ko ang dalampasigan, ay unti-unti namang nananariwa sa akin ang mga nakaraan at nangyari sa amin ni Joey. Isang araw ay napasyal ako doon papunta sana sa lumang kubo ng isang pamilyar na mukha ang aking nakita. Hindi ako maaaring magkamali. Si Joey ang nasa loob ng kubo. Aalis na sana ako nang biglang may tumawag sa aking pangalan. Zenny, halika. Sa pagtitig kong muli sa lalaki, walang iba kundi si Joey ang lalaking tumatawag sa akin. Hindi na ako huminto noon para pansinin siya nang bigla niya akong sundan. Bakit ka umiiwas? Joey, hindi ba dapat iwasan natin ang mga taong nanakit sa atin? Sagot ko sa kanya. Zenny, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya na umiwas sa'yo. Si nanay ang dahilan. Nagkasakit siya at hindi ko siya pwedeng suwayin. Kalimutan mo na yan, Joey, dahil kinalimutan na rin kita. Pero bakit mo binabalikan ang mga lugar na dati nating pinupuntahan? Kung talagang nakalimutan mo na ako, bakit mo ito ginagawa? Napuntahan ang dalampasigan at dalawin ng lumang kubo. Aminin mo ngayon na mahal mo ko. Kung magsisinungaling ako, oo ang sasabihin ko sa iyo, Joey. Pero wala na tayong dapat pang pag-usapan pa, Joey. Sapat na pinabayaan mo ko noon para kalimutan kita. Inalis ko ang kamay ni Joey sa pagkakahawak niya sa braso ko, saka ako lumakad ng mabilis papalayo. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, masakit ang ginagawa ko noong mga panahong yon, ang magsinungaling sa totoo kong nararamdaman at itanggi na mahal ko pa ang lalaking nanakit sa akin. Bakit ganon? Kahit sinaktan na niya ako ay mahal ko pa rin siya. Gusto ko na siyang yakapin at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Pero hindi na maaari dahil kasal na ako kay James. Sa lalaking nagmahal sa akin sa kabila ng lahat ng aking mga sinapit. 2 buwan na noon ang aking tiyan nang napansin ko ang biglaang pagiging matamlay ni James. Isang umaga nagpapahangin si James noon sa tapat ng veranda ng aming tahanan. James,
Mula pa noong isang araw napapansin ko na parang nagiging matamlay ka. Parang may bumabagabag sa isip mo. Zenny, halika, lumapit ka sa akin. Maaliwalas ang simoy ng hangin dito. Zenny, naaalala mo ba nung una kong sinabi sa iyo na nakapetasyon ako sa Amerika? Oo, bakit? Kasi Zenny, dumating sa akin nung isang araw ang isang sulat na na-approve na ako papunta sa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Pwede ko namang hindi tanggapin yon. Pero James, hindi ba matagal mo nang hinihintayan? Oo nga, pero nung mga panahong yon, wala ka pa sa buhay ko. Sabi ni James sabay akbay sa akin. Pero James, malulungkot si Mama kung hindi ka makakasunod sa kanila. Sa bagay, may dalawang option naman akong pwedeng gawin. Puntahan ko muna yon. Pagkatapos na meron na akong magandang trabaho at malaking ipon, ikaw naman ang susunod sa akin sa Amerika kung papayag ka. Papayag naman ako dahil alam ko naman na para si kakabuti natin yun . Pero hindi ba pwedeng hintayin mo na makapanganak muna ako? Yun talaga ang gusto ko mangyari. Kaya lang may nakatakdang panahon lamang ang visa papunta sa Amerika. At magiging mahabang panahon ang 9 na buwan. Hindi na kasi ito makapaghihintay. Kinabukasan ay sinamahan ako ni James sa lumang bahay namin upang makausap si nanay. O biglaan naman yata ang iyong pagdating mga anak. Salubong sa amin ni nanay. Pasensya na po kayo inay sa hindi namin pagsasabi. Nga pala may mga dala kaming konting grocery sa inyo. Meron po diyang kape, gatas, bigas at mga dilata. Sagot naman ni James sa kanya. Ay salamat naman sa iyo anak, nag-abala pa kayo. Ano nga bang sadya niyo sa akin? Nay, tungkol po sana sa dati kong nabanggit sa inyo. Sa aking petisyon papunta sa Amerika. Na-approve na ako . Mangyari ay pinagpapaalam ko po sa inyo kung pwede ninyong samahan si Sene sa aking bahay hanggang makabalik muli ako sa Pilipinas mula sa Amerika. Anak, alam mo naman hindi ko pwedeng pabayaan si Sene. Kaya papayag ako dyan. Kaya lang hindi mo ba pwedeng hintayin muna na makapanganak ang asawa mo? Inay, may nakatakda po kasing panahon para makapunta ako sa Amerika. Pero nangangako po ako na walang magiging pagbabago. Ako pa rin ang tatayong ama ng anak ni Sene. Buwan-buwan po ako magpapadala ng pera sa kanya. Abay kung ganun ay ayos lang sa akin. Basta ba pumayag si Sene tungkol dito? Sagot ni inay sabay ng kanyang pagtingin sa akin. Opo inay, napag-usapan na namin dalawa ni James ang tungkol dito. Na susunod ako sa Amerika kapag naging maayos na ang buhay doon ni James. Lumipas ang ilang araw, Papa Dudut. Paalam sa iyo Zenny. Huwag kang makakalimot na sumagot sa mga sulat ko sa iyo ha. Tandaan mo na mahal kita. Mahal na mahal din kita James. Salamat sa lahat ng pagmamahal at malasakit na pinaramdam at pinakita mo sa akin. Hihintayin kita hanggang sa iyong pagbabalik. Naging mahirap Papa Dudut ang paalamanan namin ni James. 2 buwan na mahigit ang tiyan ko at wala akong ibang aasahan kundi si James. Mabuti na lamang at nangako naman siya sa kanyang buwanang pagpapadala ng pera sa akin. Mahirap ang malayo sa piling ni James. Sa mga unang araw ay doon ko mas lalong naramdaman ang kahalagahan niya bilang asawa ko. Siya kasi yung tipo o klase ng tao na mamahalin ka ng walang kapantay. Inaasikaso niya ako at kinukumusta minuminuto. Yon ang ilan sa mga nami-miss ko sa kanya.
Noong mga panahon na yon ay hindi pa uso ang text at malayo naman ang pinakamalapit na telepono sa bayan. Kaya naman tanging sa sulat lamang kami noon nagkakaroon ng ugnayan sa Amerika. Naalala ko pa ang unang sulat sa akin ni James. Nakalagay sa isang malinis na envelope at may pabangong amoy bulaklak. Ang papel na ginamit niya na may mga disenyong bulaklak. Noon lang ako nakakita ng ganon. Hinanap daw talaga niya ang espesyal na papel na yon para lamang sa akin. Mahal kong Zenny, sana ay nasa maayos kang kalagayan habang binabasa mo ang sulat na ito. Kung ako ang tatanungin mo ay hindi maganda sapagkat ang malayo sa iyo ang pinakamahirap na pakiramdam para sa akin. Naaalala kita minuminuto sa mga panahong nasa loob lamang ako ng aking kwarto. Nangangarap ako na sana ay katabi kita, naaamoy, napapakinggan at nakakausap. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka ng masustansyang pagkain at uminom ka ng mga iniwan ko sa iyong vitamins. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpapadala ngayon ha, dahil wala pa akong sapat na pera. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod kong sulat ay sigurado na may ilalagay akong pera para sa panggastos mo sa susunod na buwan. Zenny, mahal na mahal kita. At lahat ng sakripisyong ito ay para sa ating dalawa. Huwag kang bibitaw. Nagmamahal, James. Isang beses sa isang linggo ay dumaraan ako sa post office ng aming bayan para tignan kung may dumating na akong sulat mula kay James. Nakakatuwa na hindi naman ako binibigo ni James na magpapadala siya ng sulat. Kalakip ng ilang mga panggastos ko para sa isang buwan. Sinosobrahan pa nga niya ang padala sa napag-usapan namin. Ayon sa kanya ay may mga ibang sideline na trabaho daw siya sa Amerika nang sa ganon ay mabilis siyang makaipon ng pera na pang-asikaso sa aking pagsunod doon. Ako naman ay sasagot sa sulat na pinadala niya para magpasalamat sa kanyang mga pag-aalala at suporta sa akin at ng aking magiging anak. O hindi ba sinabi ko sa iyo na magiging maayos naman ang lahat? Kahit na wala dito ang asawa mo. O tingnan mo, mas maganda ang suporta niya sa iyo kahit na malayo siya. Isa pa, balang araw, makakasunod ka na rin sa Amerika. At ako naman ang susunod mong kukunin anak ha? Nakangiting sabi ni nanay noon sa akin. Habang katabi pa niya si Mang Rudy na nananalasa din sa perang padala ni James sa akin. May tagay-tagay kasi itong alak at may masarap pang pulutan noon. Naudyo ka na naman ni nanay na ibili siya ng pangbisyo niya at syempre sa akin naman kinanta ni nanay ang pambili. Oo nga Zenny, kunin mo na ang nanay mo kapag naroon ka na sa Amerika. At ako naman ang kukunin mo sweetheart kapag nasa Amerika ka na ha? Naglalambing na sabi naman ni Mang Rudy sa aking nanay. Grabe naman ang dalawang ito na nasa harapan ko. Akala mo kababata ko magharutan. Yon ang tumatakbo sa isip ko. Lumipas pa ang ilang linggo papadudot. Pero parang may sakit na tumatamlay ang pakikipag-ugnayan sa akin ni James. Sumusulat ako sa kanya pero wala nang naging sagot ang mga sulat ko. Baka abala siya. Yon na lang ang iniisip ko para hindi ako mag-alala. Inay, malapit nang maubos ang huling padalang pera ni James. At hanggang ngayon, wala pa akong nakukuhang sagot sa mga sulat ko sa kanya. Nakakapanibago po ito. Baka may kung anong masamang nangyari sa kanya sa Amerika. Alam mo namang bagong salta lang yung tao dun eh. Baka maraming mga ginagawa, kaya hindi makasulat sa'yo. Hayaan mo at susubukan ko mangutang sa kakilala ko para magkapera tayong dalawa. Sasabihin ko na lang na dolyar ang pinadala sa'yo
At hindi pa natin napapalitan ang pera natin. Sigurado pautangin ako ng mga yon. Inay, nakakahiya naman po sa inyo. Ikaw na itong may sakit, ikaw pa yung nahihirapan sa pag-aalaga sa akin. Hayaan niyo po, babayaran ko po kaagad kayo sa mabilis na panahong magpadala si James. Halos magnipis na noon ang swelas ko sa pagbabalik-balik sa post office ng aming bayan. Ngunit wala pa rin akong sulat na natatanggap buhat kay James. Hindi na ito naging maganda sapagkat binalot na ako ng takot at pag-aalala sa kanya. Baka napahamak po siya, inay, sa Amerika. Bago lang siya doon at walang kakilala. Baka napano na siya doon. Anak, ano ka ba? Meron namang pamilya yung tao doon kaya sigurado kung hindi siya pababayaan. Baka ikaw naman ang mapano niyan sa pag-aalala mo sa kanya. Magdasal ka na lang at sigurado ako na maliligtas siya. At malay mo nagkaroon lang ng aberya ang sulat niya sa'yo. Kapag natanggap mo yon, isang katerba naman ang babasahin mo. Pero ang mga sinabi ni nanay, ni isa ay hindi nangyari. Wala ako natanggap na sulat buhat kay James. Para siyang nakalimot. O baka may iba na siyang mahal doon sa Amerika. Kaya kinalimutan na rin niya ako. Kahit buntis ay tumutulong na rin ako sa paghahanap buhay sa nanay ko. Nahihiya kasi ako sa kanya na sa kanya lang ako umaasa. At wala akong maiaambag sa pinansyal na aspeto. Ayaw kong isipin na pinapabayaan na ako ni James pero sa tinatakbo ng mga pangyayari ay nasusuportahan nito ang hinala ko na tuluyan na niya akong pinagpalit at kinalimutan. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan, Papa Dudut. Gustuhin ko mang kumilos at magtrabaho para makatulong ay hindi ko nakakayanin pa. Dahil sa pisikal kong kalagayan. Idagdag mo pa ang maselan kong pagbubuntis. Ayon sa mga sumuri sa akin ay kinakailangan ko ng tamang sustansya at pahinga upang hindi ako mahirapan sa aking panganganak. Bagay na wala ako dahil sa araw-araw na lumilipas ang panahon ay nadadagdagan din ang sama ng loob ko kay James sa ginagawa niyang pag-abandona sa akin at paglimot. Hindi ko nga alam kung babalikan pa niya ako, kaya naman inalis ko na rin sa isipan ko ang umasa sa wala. Mahirap nang maging kawawa sa bandang huli kung aasa ka na lamang sa pangako na napapako. Mabuti na lamang at may isang taong nagparamdam sa akin ng suporta noong mga panahong yon. Walang iba kundi si Joey na nagbabalik sa buhay ko. Isang araw, namamalengke kami noon ni nanay nang magkasalubong kaming dalawa ni Joey. May bagong bukas daw silang tindahan sa palengke at nabalitaan na rin niya ang pag-abandona sa akin ni James. Hindi mo man aminin sa akin pero naniniwala ako na akin yung dinadala mo, Zenny, at hindi kay Dr. James. At ngayong wala siya, hayaan mong tumayo ako bilang ama sa magiging anak natin. Hintayin niyo ako ni nanay, kukuha lang ako ng ilang mga gulay at groceries sa tindahan namin. Pero Joey, wala nang pero. Alam kong wala nang pinapadala si doktor sa'yo. At makakatulong ang perang ito at mga groceries para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero nang mga panahong ginagawa yun ni Joey, ay bigla na lamang akong naluwa. Siguro sa nabawasang sama ng loob ko sa kanya at kay James na lumimot sa akin. Natutuwa din ako na sa unang pagkakataon ay pinaramdam sa akin ni Joey na nandyan siya para sa akin. Mula noong araw na yon ay nabuksan na ang pintuan ko upang muling papasukin sa buhay ko si Joey. Nararamdaman ko sa kanya ang kanyang pagbabago, ang pagmamalasakit sa akin at sa batang aking dinadala. Mas mainam talaga yung pinaparamdamang pagmamahal, hindi lang sinasabi at pangako na maaaring mapako. Tuloy kahit papaano ay muling nabuhay ang pagmamahal ko kay Joey. Naging kasama ko siya hanggang sa aking panganganak.
Siya rin kasi ang nagkasikaso sa akin sa ospital at nagbayad ng mga gastusin noon. Mabuti na lamang at sinamahan ako ni Joey hanggang sa huli. Hindi katulad ni James na asawa ko, pero wala naman doon sa mga panahong kailangan ko siya. Salamat Joey, hindi mo ko pinabayaan. Madalas akong dalawin ni Joey papadudot sa aming maliit na kubo. Umalis na rin kami ni nanay sa malaking bahay ni James sa bayan para makaiwas na rin sa mga usap-usapan ng kapitbahay na pinapatuloy ko si Joey sa bahay ng asawa ko. At hindi ko na rin sa inyo ikakaila. At hindi na ako magmamalinis na may nangyayari sa amin ni Joey. Nagkasala ako sa asawa ko pero noong mga panahon na yon ay hindi na sa akin naging mahirap na gawin yon ang makiapid sa dati kong boyfriend dahil na rin sa sama ng loob ko kay James na puro pangako lang ang ibinibigay sa akin. Matapos akong pakasalan ay iniwanan lamang ako at pinabayaan. Kay Joey ko naramdaman ang bagong pag-ibig, ang pag-aalaga sa mga panahong kailangan ko ng asawang magmamahal. Bagamat hindi ko siya asawa ay siya naman ang lahat ang nagpuno ng kakulangan sa akin ni James. Sa pagkababae ko, sa anak ko, pero hindi ko inaakala na lahat ng ito pala ay panandalian lamang dahil sa isang aksidente. Nagdadasal ako noon sa altar isang gabi ng isang papel ang nakita kong nakalabas ang kapiraso sa likod ni Mama Mary. Matapos ng aking panalangin ay nilapitan ko ang imahe ni Mama Mary para makita kung ano ang papel na nasa likod niya. At nang kunin ko yon ay 2 sobre pala yon na nakapangalan sa akin. Bukas na ito at sulat yon na galing kay James. Agad ko itong binuksan at binasa. Dear Zenny, labis akong nag-aalala sa mga hindi mo pagsagot sa aking sulat. Bakit? May nagawa ba akong mali? Patawarin mo ko kung sinasabi ko sa iyo sa nakaraang sulat na matatagalan ang aking pagbabalik sa Pilipinas. Pero ngayon ay binabawi ko na ito. Uuwi na ako sa hindi mo pagsagot sa aking liham. Labis ang akin nagiging pag-aalala at sa tingin ko ay wala nang ibang magtatanggal ng mga isiping ito kundi sa aking pag-uwi lamang. Tulad ng dati, nakalakip din sa sulat kong ito ang iyong buwanang panggastos. Sana'y malusog ang ating anak at hindi ka nagkukulang sa mga bitaminang pinapainom sa kanya. Nagmamahal, James. Hindi ko pa man na isasara ang sulat na aking binabasa ay nakita kong nakatayo sa harapan ko si inay kasama din niya si Mang Rudy na may daladalang isang bag ng grocery at ilang bote ng alak at pulutan. Hindi ko alam kung bakit pero noong mga panahon na yon ay hindi ko na kailangan pa ng mga paliwanag. Malinaw sa akin ang lahat na si inay at si Mang Rudy pala ang umaharang na matanggap ko ang sulat ni James na may lamang pera para silang direktang makinabang at ako naman ay kanila lamang lilimusan. Hiyang-hiya pa naman ako sa kanilang tanggapin ang limos na yon sa pag-aakalang si Mang Rudy ang nagbibigay at si nanay ang nangungutang para lamang sa akin. Pero malinaw na ang lahat. Nasira ang buhay ko at kumapit ako sa patalim at nagkasala sa aking asawa dahil sa kanila. Agad na humingi ng tawad si nanay sa mga nangyari. Noong gabing yon, noong araw na yon ay pinuntahan niya ako sa loob ng aking kwarto at ayon sa kanya, si Mang Rudy daw ang may pakana ng lahat. Kinausap nito ang ilang mga kaibigan sa post office nang sa ganon ay si Mang Rudy na ang tatanggap ng lahat ng sulat ni James na para sa akin sa pag-aaproba ni nanay. Pero kahit na anong paliwanag niya sa akin ay wala akong ibang sinabi sa kanya kundi, bakit mo nagawa sa akin to, inay? Umano'y nagbanta sa kanya si Mang Rudy na iiwanan siya nito kung hindi ito papayag sa kagustuhan niya. Sa labis na galit ko noon ay sumugod ako sa opisina ni Mang Rudy kinabukasan at pinahiya ko ito sa mga tao.
Nagreklamo din ako sa opisina ng post office na bakit nangyaring naibigay ang sulat na para sana sa akin sa ibang tao. Nakarating kay Mayor ang lahat dahilan para mapatanggal sa munisipyo si Mang Rudy at ang lahat ng kanyang mga naging kasabwat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay tuluyan na ring nawala ang tampo ko sa aking inay. Pero matagal at mahabang panahon yon bago nangyari. Kinailangan niyang patunayan sa akin na lubos ang